Paniguro naman ni Aguirre, magiging patas ang DOJ pero kasabay nito ang banat kay De Lima. Sinasabi niyang selective justice is not a defense by the innocent. I might be losing my hair, but they is losing her mind. Okay. Kaya, Secretary De Lima, Senator De Lima, ang pagdepensa, ayusin mo ang pagdepensa mo, hindi ang lahat na lamang ng testigo, all of them have been paid, paid or tortured or pressured or pinagbantaan. Na raw sa merkado ang mga kopya ng pribadong video na umano'y kay Senadora Laila De Lima. Git ang Senadora labag sa Anti-Voyeurism Act ang nagpapakalat po ng naturang video. Paniwala pa niya ang video ay bahagi ng paninira sa kanya. Hindi naman daw alam ni De Lima kung saan niya idudulog ang reklamo kaugnay nito. Lalo't nagkukuntsabahan daw ang ilang ahensya ng gobyerno para siya gipitin. Daw na rin tinagi ni De Lima na mayroon siyang pribadong video. Kaya lang kanino ako dudulog para imbestigahan yan? Kanino ako dudulog para aksyonan yan? PNP ba? NBI ba? DOJ ba? Magkakakonsyaba sila lahat dyan sa paghahanap at pagfafabricate ng mga ebidensya na yan laban sa akin. Dapat pag-ibayuhin nila ang kanilang pagbenta ng droga para naman sa eleksyon ko. So wala kang ginagawa kundi sasabihin mo general denial. Alam mo naman Secretary De Lima, Senator De Lima, yung general denial na yan, yung hindi yan mag-prevail over the positive testimony ng mga inmates and itong mga other government witnesses. Sinabihan ka ng dalawang NBI men na ikaw tumanggap ng 10 milyon. Hindi mo tinatanggi. Sinabi ni Jonel Sanchez na sa your closeness with Ronnie Dayan, mayroon pa kayong sinasabi doon ni Ronel na mayroon kayong sex video. Hindi mo tinatanggi. Sapagkat yung closeness mo kay Ronnie Dayan, yan ang naging tulay o naging dahilan kung bakit si Ronnie Dayan ay naging labas-masok sa loob ng bilibid at nakakapag kuha ng mga pera na proceeds ng illegal drugs. So hindi maaaring pwedeng palaging general denial. Tapos sinasabi na kaya ibang ka, bakit hindi nila ipatawag si JB Sebastian at nang malaman lang tunay na katotohanan? O anong nangyari? Pinatawag at sumulpot sa hearing si JB Sebastian. Anong ginawa ni JB Sebastian? Lalo kang diniin na ikaw ay talagang binigyan niya ng 10 bilyong piso sa gagamitin sa eleksyon mo. Tapos tinanggihan ka na sinasabi mo siya ay asset na hindi mo naman pala asset. So, tapos sasabihin mo, he was pressured. Kaya yung mga ganyang mga depensa, mag-imbento ka naman ng maganda-gandang depensa, hindi yung puro ganyan. So the NBI po is still trying to build a airtight case. Ito po, kasi parang nauna po yung BACC. Will it not affect at all yung pong purpose na NBI na magkaroon ng airtight case? Well, wala kaming magagawa sa BACC. As matter of fact, talagang napakarami ng nagsasabi na talagang hinog na ang pag-file ng case ng versus Senator De Lima. At yun nga ang ginawa ng BACC. So hindi ko naman sila talagang masisisi sapagkat talaga namang napakalakas ng ebidensya sa laban sa kanya at laban dun sa mga iba pang taong dinimanda. Ngayon, with respect to the action or actuation by the NBI, bayaan po ninyong gawin ng NBI ng kanilang ginagawa sapagkat ako naman ay meron ding parang suggestion kung ano ang dapat nilang gawin bilang head ng Department of Justice to which the NBI is attached. Pero sir, if the NBI will file charges on the same ground, tapos the same violation din po, but pwede po yung i-consolidate na lang yan dun sa pinayag po ng BACC? Pwedeng tama yung sinasabi mo, pwedeng consolidate lang, kaya walang problema.
Yes, kasi inatasan ng lahat ng mga police agencies. Hindi lang NBI, pati mga PNP, pati CIDG kasama dyan, at iba pang law enforcement agencies para arrestuin siya. May warrant of arrest siya eh. Sir, may info ba may sa immigration po ba na nakalabas na Mukhang hindi pa nakakalabas, but of course we are doing, and of course we could not tell it here kung anong ginagawa natin. Sir, yun yung kay Dera sa NBI kahapon. Ano po bang totoo po ito? Sabi inimbitahan siya or inaresto? Actually, hindi ko rin alam eh. At minabuti ni, ang balita ko, minabuti ni John Dera na dun muna sa NBI. Siguro mas ligtas siya dun. So, ano, decision niya yun, sir, Yes, it was his lawyer who asked the NBI to take custody or at least to look after John Dera. Meron po ba siyang kaso kahit na hindi sa legal blood-based? Actually, I don't know. So, ibig mo sabihin nun, under a protected custody ng NBI? No. Yung lawyer niya, at saka siguro si Dera mismo, ang pumunta o voluntarily asked the protection of the NBI. Pero wala sa protective custody kasi wala namang formal eh. But ang gusto nung lawyer, Dera, na malapit lang sila sa NBI. I don't know kung sino po anong kinatatakutan nila kung meron. So, action na po dun sa sinabi po dun sa Senator De Lima na papailan din po niya ng charges. President Duterte is going to challenge po yung presidential immunity. Wala namang mangyayari dyan sa kanya eh. Unang-una, he is going against the Supreme Court doctrine. Establisido na yan eh, na the President or the State is immune from suit, and since the State is represented by the President, hindi mo maaaring isu ang Presidente. Otherwise, kung yan ay papayagan mo, lahat ng tao magdidemanda kay President Duterte, wala na magagawa yung tao. Yun ang reason behind why the President is immune from suit. Ayun, mayroon siyang ng habeas corpus o kung ano pa mga habeas ang pinafile daw niya. Eh, wala namang, hindi naman in danger ang life or liberty niya or property niya. Kaya, hindi pwedeng arte-arte lang eh. Kinakailan talagang your life must be endangered para bigyan ka ng Supreme Court dyan. Sir, will JP Sebastian be placed under the WPP? Ano? Will JP Sebastian be placed under the WPP? Ano, actually, hindi nga namin inoferan si JB Sebastian ng any WPP protection. Kasi sabi ko, after reading the affidavit, sabi ko, marami dito ang di totoo at mayroon ding totoo. But since and if you are admitted to the witness protection program, you must tell the truth, the whole truth and nothing but the truth. Pero doon pa lang sa umpisa ng mga tanong, laglag na kagad si JB Sebastian na hindi ka panipaniwala yung kanyang mga sagot, kaya hindi ko siya inoferan ng protection, as a witness protection. Tulad halimbawa, sinabi niya, ikaw ba, kilala mo ba JB Sebastian, si Ronnie Dayan? Hindi ko po kilala yan. Maniniwala ka bang isang driver na Secretary de Lima na napakalapit niya, hindi man lang niya nakilala sa buong 5 taon na pamamalagi kasama ni Secretary de Lima si Ronnie Dayan? Tapos sinabi niya, tinanong din siya, alam mo ba kung anong relasyon ni Secretary de Lima kay Ronnie Dayan? Wala po akong alam ng relasyon. So, dun pa lang naniniwala ako na hindi siya nagsasabi ng totoo. Sir, paano yung base of these statements si JB Sebastian na parang contrast dun sa ibang statements? Ay, walang, actually, ang kinokontra lang niya yung tungkol kay Dayan at saka yung kay Jonel Santos. All others ay pinatutuhanan niya. Kaya dun sa kanyang statement, mas maraming totoo. Masama ba yung sinabi niya na 10 milyon binigay ko kay Secretary de Lima?
sa 5 pagkakataon. At personal yung 2 milyon doon sa kanya. At kaya malaking bagay yun doon sa amin sinasabi na talaga ikaw ay tumatanggap ng drug money. Tapos sinasabi niya, nilabel niya si Secretary Vilmi as protector ng illegal drug trade sa loob ng Bilibid. Naniniwala ako dyan sapagkat yan talagang sinasabi ng mga ibang mga testigo. So, ang gusto ko lang kahit ganyan, napakaganda sa amin yan, yung mga pinahayag ni JB Sebastian, ay hindi pa rin siya bibigyan ng whatever immunity kasi hindi niya sinasabi yung buong katotohanan. Unang-una yung 10 milyon na yun, chicken feed yun eh. Hindi lang ganun siguro ang binigay niya. Kaya hindi ako niniwala na 10 milyon lang. So, patuloy the treatment po din sa iba pang mga enemy na nag-testify sa Congress, especially po yung mga kinuha ng DOJ? Anong question mo? What will be the treatment to them? Kasi They are given immunity by the DOJ and by the House of Representatives. So, immunity under ba yung sinasabi? Hindi, pag nabinigyan ka ng immunity, then magiging witness mo lang sila at hindi mo maaari silang idemanda. At yung ibang inmates na nandun tayo sa sinasabi? Andun pa, kasi ang problema ko ngayon eh. Sikip ang ating yung Bilibid, nagkaroon ng, alam naman yung patayan, saksakan, kaya hindi ko malaman kung sinong ibabalik ko dun sa ganung building 14 o sa maximum or medium kasi baka magkaroon naman ng awayan eh. So baka masisisi kami. Kaya hanggang kanina yan ang pinagmi-meeting namin, sino ba, saan ba ilalagay dun si ganun. Kaya talagang pinag-aaralan namin para maiwasan yung maging magkaroon naman ng awayan yung mga inmates. For example, Congressman Nalihan pointed out na si Leg Sebastian, hindi sila, yung mga inmates dahil nakakulong na sila, they're not afraid of being charged for lying under oath, but they're afraid of being killed. Kaya pwede nilang sabihin. Si Congressman Naliano, puro kuwan dyan, speculation eh. Inuhulaan lang niya eh. Wala naman siyang ebidensya. Ilabas mo yung ebidensya para makapagsalita ka ng ganyan eh. Wala namang yung lahat ng mga testigo yan nagsalita, hindi sila binayaran, hindi sila tinakot, hindi sila pressure. Ang problema nila, pag hindi ayon yung pagtestigo dun sa gusto nila, eh puro may speculation sila. Eh wala naman silang inilalabas na pruweba. Pruwebahan lang iyang mga yan ay binayaran o naakit lamang, gawa nung kung ano. Hindi namin inoferan yun eh. Ng ano man, except yung sinasabi na yung immunity doon sa House of Representatives. So, na-update na rin sa investigation po sa NBP lang? Meron na. Pero wala akong hawak. I'm sure na ang nag-investigate niyan is CIDG. Sa CIDG kayo magtanong para... Hindi, pero wala pang report po na pinitala sa Wala eh, don't know kung magpapadala ng report sa amin. Pero tapos na. Pero pa punta pa sa inyo kung magbibigay ng report may Well, I don't know kung yung procedure nila pwede naman sa... I don't know kung anong kuwan, hindi ko alam. Pero so far, wala pang pinadadala sa amin. Pero I know na tapos na. At may findings na. Hindi pala. Mayroon na mga nakuha mga statements. Hindi ko pa alam eh. Siguro, mayroon ba kayong mga reporters doon? Yun ang dapat Nasaan ba si Yusek? Meron na ba tayo? Sir, doon sa booklet ng BACC, 8 lang yung respondents. Tingin niyo po ba mas marami kayo dapat makasunod sa video? Pwedeng dumami.
Kasi mayroon ba pwedeng lumabas ng mga tao na sa pag-investigate ng NBI? Mas mataas ang official pa. I don't know. Ayoko mag-speculate. Yung sa BACC complaint, yung sinayad po nila yung mga testimonies ng mga witnesses na wala pa po submit na yung mga background, yung mga supporting evidence po. So, during the PI po ba pwede yung DOJ po doon po? Pwede, at saka meron man silang listahan ng mga bank records and bank accounts, bank account numbers. Meron sila doon sa mga statements ng mga witnesses, meron doon. Are those accounts the same nung binabanggit ko nung una na sabi niyo parang kuryente? Hindi. Iba. Totoo na. Kasi nababanggit na doon sa AMLA report yung iba. Those accounts are registered under the name of Well, Senator De Lima or anybody? Hindi. Actually, sinabi ko na, ilang beses ko nang inuulit yan. Pag ikaw si Senator De Lima at ikaw'y nagkamal ng saliping galing sa droga, hindi mo i-restro yan sa sarili mong account. Sir, ano taong close? Malapit identify sa Yan ang ginagawa natin ng further investigation. Sir, may bagong ano na tayo? Prosecutor General. Wala pa. Nandiyan ata, pumasok pa siya ata si PG. Pero tatransfer siya sa Department of Labor, sa DOLE. Kailan po ito? Hindi ko alam sa kanya, nasa kanya yun eh. Pero may nirekomenda po ba na kapag? Wala pa. Hindi ako maaaring mag-recommenda kasi nandiyan pa siya eh. So, given that JB, according to you, mukhang half-truth lang siya na sinasabi, will it still be included po among the respondents? Yun po si NBI ang bahala dyan eh. Kaya if NBI din ang katapos ng kanilang case build-up, investigasyon, sila ang bahala doon. Hindi ako makikilam kung sino ang ibidimanda nila. Okay? Ang NBI? Wala akong binibigay na deadline. At tulad ng sabi ko, ang deadline ko ay kung kailan makikita ko na talagang matibay na yung kaso.